agarang pagpapalabas ng pondo para sa mga sinalanta ng baha. Diyan po sa Davao Region, ating pag-uusapan kasama si Davao del Norte 2nd District Representative Alan Aldo Duhali. Congressman Duhali, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali po sa iyo. Congressman, una po sa lahat, gaano po kalaking halaga ang pondong agarang ipinapalabas ni Speaker Martin Romualdez para sa mga sinalanta ng baha dyan po sa Davao Region? Hindi bababa ng 50 million pesos ang agad na pinadalang tulong ni Speaker Martin Romualdez sa Davao del Norte, especially to District 1 at District 2, covering Anabo, Carmen, Duhali, and Santo Tomas. Alright. Sir, tama po 50 million yung sabi niyo po? Yeah, including food packs and ayuda sa mga affected families. And specifically sa Davao del Norte po ito pupunta. Paano po yung iba pong lugar? In Davao del Norte po, pero talking about the whole region, wala akong data doon. Pero yung Davao del Norte alone, malaking mahalaga po ang na-download para tulungan yung mga binahan nating mga kababayan. Alright. Tuloy-tuloy pa rin po ba ang pag-uulan dyan, sir? At paano po ba yung magiging distribution ng pondong ito? Saka po yung assistance na matatanggap ngayon ng ating mga kababayan sa Davao? Lahat po na ayuda natin in coordination with the local government unit and the SWD. Based po sa list nila, doon po tayo nagbabase para ma-release yung food packs and ayuda. For the first time kasi, ang lalim ng baha ng Davao del Norte o Davao Region probably, first time namin na-experience na ganito kalalim ang baha at ganito kalaki ang pinsala. Kaya medyo malaki-laki rin ang kailangan na tulong namin from the national government para marehab yung mga dike. Yung mga dike kasi nag-withstand sa baha. Ang problema, kumapaw yung baha mas mataas kaysa dike. Kaya pumasok sa mga kabahayan at poblasyon. Sir, kanina nabanggit niyo po na first time nangyari na nagbaha dyan po sa Davao del Norte. Ano po kaya yung nakikita nating rason kung bakit nagkaroon ng ganitong kalawak at kalaking pagbaha? Yeah, first time na ganito kalalim. Alam mo yung Davao del Norte, especially Carmen, yan yung outlet ng tubig from Davao de Oro, Davao del Norte at portion ng Davao City. So pag bumaha ang Davao de Oro, bumaha ang Davao City, portion ng water nila bababa sa Carmen. Unang-unang problema dito, tilted na yung mga waterways. At pangalawa, ongoing pa rin kasi hanggang ngayon ang illegal logging. Kaya dapat mahinto yan kasi nasasakripisyo yung mga tao, nasisira yung mga preventive natin ng mga projects like dikes dahil sa laki ng tubig. Nakakalungkot po na isa sa mga malaking dahilan ng ganitong klase ng pagbaha na hindi nyo pa naranasan na dati-dati po, first time sabi nyo nga ay dahil sa illegal logging. Man-made. Oo. So, dapat maimbestigahan ng national government. Yang gupitan, ongoing hanggang ngayon ang illegal logging. Last frontier na sana yan eh. Kaya siguro, lalo mas malalim ngayon ang tubig kasi wala nang kahoy ang prevent sa water mababa dito sa lowland. Alright, so yan nga po, nailabas na po natin at sana nga ito ay matingnan ng DENR at maimbestigahan po. Anyway po, sa inyo pong monitoring, ilang individual o pamilya po ba ang apektado ngayon sa pagbaha sa iyong distrito at ano po yung mga agarang pangangailangan nila? Alam mo, last 2 weeks, yung list namin na binaha, 70,000 families. Ngayon, mas malalim yung baha, mas marami ngayon apektado. Siguro mag-abot ng mga 100,000 families. That's based on record sa DSWD. Ang kailangan talaga namin ngayon, food packs, purified water, at kung may mga ayuda na pwedeng maibigay kaagad para naman kahit papano may magamit yung mga
nasalanta nating kababayan. Sir, sobrang kailangan pala talaga po dyan ng mga food packs, no? At yung mga maiinom na tubig. Pero sa inyo pong palagay, gaano po ba katagal ang aabutin bago muling makabangon yung mga residente sa Davao Region na apektado po nitong pagbaha? Alam mo, magha-harvest na sana yung ibang farmers namin dito eh. Example lang, municipality ng Duhali. Of the 5 barangays ngayon, baha. Rice granary yan. Magha-harvest na sana, na-wipe out ng baha. Ibig sabihin, by May pa sila muli makaka-harvest. So, for the next few months, talaga maghihirap yung mga farmers natin. Walang ilaw ngayon ang Duhali. Ang Carmen, of the 19 barangays, siguro mga 17 or 18, lahat binaha ngayon. Kaya malaki-laki talagang pinsala ang naranasan ng Davao del Norte sa panahon ngayon. Okay, sir. I'm sure apektado din po, no, bukod sa mga kababayan natin, yung mga tourist spots, saka yung mga mapupuntahan po dyan, no? Kamusta po yung mga sitwasyon ng mga tourism sites po din dyan ngayon na binaha? Yeah, especially ngayon, like galing ka Agusan, galing ka Butuan, hindi ka makakross ngayon going to Davao City. Kasi hindi passable yung mga main highways natin ngayon sa sobrang lalim ng baha. Ibig sabihin, the whole economy ngayon sa Davao Region, Davao del Norte, talagang huminto dahil sa baha. Kaya kailangan namin ng malaking tulong para ma-rehab yung mga infra at matulungan yung mga nangangailangan nating kababayan. Alright, marami hong pamilya ang apektado, no, sa pagbahang ito. As you said, 100,000 families, no, pwedeng umabot sa 100,000 from the 70,000 families na sinasabi niyo po ngayon. So siguro po baka meron kayong mensahe na lang po sa ating mga kababayan, pati na rin po sa ating mga kinauukulan mula po dyan sa Davao del Norte. Sa mga nakikinig naming mga kababayan, kami po ay nakikiusap dito sa Davao Region. Kung may ibigay kayo na tulong, pagkain o anuman, baka pwedeng tulungan nyo naman kami dito kasi malaki talagang problema ang inaharap namin ngayon dahil sa dulot ng baha. Hindi pa kami naka-recover sa baha 2 weeks ago. Ngayon, baha na naman. Sobrang lalim ng baha ngayon, kaya kailangan talaga namin ang tulong, kahit anong tulong na pwedeng ipadala dito sa Davao Region. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at mag-ingat po kayo. Davao del Norte 2nd District Representative Alan Aldo Duhali.